Peso loan. Yung peso loan na under sa kamasaganang buhay na lending and nagpapahiram daw ng up to 100,000 pesos installment siya. At marami kang pagpipilian when it comes to terms ng pagbabayad. May nagko-comment sa comment section na hindi daw siya buong natatanggap. Meron din nagsasabi na okay siya dahil kahit papaano buo siya natatanggap at may pa-terms pa. Kung yung makita yung pag-apply, syempre you can visit my other videos. But ito naman, hindi ko na siya uutangan sana nang dahil sa interest. Text, in-increasean daw nila yung credit limit ko. Ginawa nilang 80. Yun yung base sa text. Kung yung makilala na mabuti itong si Peso Loan, under sa kamasaganang buhay, which by the way, is a submitting entity sa CIC. So, kung kayo nagbabalak pa lang, or kung gusto nyo makilala to, bago nyo utangan, keep watching. Muli nating balikan tong si Peso Loan. Both nasa Google Play Store at nasa iOS din, maximum na 100,000 pesos. So yes, big loan amount. Kahit na sinabi niyang 80,000 pesos na daw yung aking credit limit, kasi matagal na akong hindi nag-loan dito, 40,000. So, big loan amount nga siya. After 4 loans, the credit evaluation will depend sa kung ano man yung credit history ng individual. That is why it's important na inaalagaan po natin yung ating credit history. At mas maganda na kung yung loan app is installment, follow po natin yung schedule natin. Anyway, so may mga nagsasabi na hindi raw siya natatanggap ng buo or may kaltas. At may nagsasabing, okay naman, ano ba talaga dito to sa Peso Loan? At ano ba yung requirements para makautang? Reminder lang, kung hindi pa kayo subscribe dito sa channel, subscribe na kayo. Kasi dito sinisilip natin yung iba't ibang mga loan apps. So kung gusto nyo makasigurado na okay yung loan app o hindi, or at least magkaroon kayo ng perspective sa isang loan app, subscribe kayo dito and hit that bell notification button. Now that that's out of the way, so Peso Loan is an online loan platform na kung sakaling mawala man siya sa Google Play Store or sa iOS, pwede ka pong makapag-login sa kanya sa website. You can still access your reference number. As mentioned kanina, nagpapahiram siya ng up to 100,000 pesos. Kung medyo matagal-tagal ka nang hindi dito. So, ite-text ka niya at sasabihin na nataasan daw yung credit limit. Huwag mong i-grab kung hindi mo kailangan because there's a lot of things na kailangan aware ka dito kay Peso Loan. Submitting entity po siya sa CIC. Which means na kung na-late ka, hindi ka makabayad, lalabas to sa credit history mo. Maaaring lumabas kasi yung submitting entity siya. Bago tayo mapunta sa kung anong requirements, in case gusto nyo pa rin magpatuloy, ipakita ko na lang sa inyo yung latest niyang na-offer sa akin. Pero nung nag-login ako guys, hindi naman 80,000 eh. Pagkatapos mo mag-login gamit ng password, so ayun, lumabas yung bagong credit limit ko kumbaga. So yung last ko pala sa kanya was 8,200. Siyempre, pag malaki na yung loan, malaki rin yung mapupunta sa interest. Nasa 0.25 per day. Basta daily siya. So, the longer the term, the bigger the amount na hihiramin mo, the higher yung mapupunta sa interest. Yung sa akin, guys, buo ko po siyang natanggap. Test that. Nag-loan ulit ako dito. But anyways, so 40,000 pesos, may pagpipilian kang terms 4 or 3 na sa inyo yan. And may drop down pa dyan to show you kung magkano bang babayaran mo kung sakaling 14 days ka, magbabayad ka every 14 days or magbabayad ka every 7 days. Kung kailan ka first magbabayad at kung may coupon ba, mahal siya. Totoo yan, mahal. Pero na-break down into different payments, into 4 payments. First, second, third, fourth. Kung kayo uutang dito, piliin nyo yung term na yung may pinaka okay para sa inyo. So, may flexibility siya kasi ang dami mong pagpipilian. Yung ginawa ko, kasi masyado namang mahal yung 40,000, ayoko namang magkaroon ng ganung obligation. Imagine yung magiging interest niya kapag 40,000 yung hihiramin mo, pagkatapos naka 4 terms ka, magbabayad ka every 15 days. Yung total na interest na babayaran is 14,000. Only borrow what you can pay. Only borrow what you need. Just make sure na kaya nyo ring sagutin yung interest. Huwag yung sulong ng sulong. Just to test kung buo pa ba siyang natatanggap? 10,000. Sinubukan ko guys, 10,000. Pinili ko yung term na kung saan yung interest na babayaran ko lang is 2,500 total after 4 payments. So, ito po, first, second, third, fourth, may schedule, yun yung susundin. So, ayan, daily interest niya is 0.22% per day. O, diba? Tapos, yung loan tenure niya is 135. So, installments nga siya. Pag nag-click ka ng okay, magpapa-selfie siya. Meron siyang facial verification to confirm na ikaw nga yung naglo-loan. Every loan talaga yan. May credit evaluation siya. Hintay ka ng a few minutes. Tapos, pwede mo namang i-check yung progress ng status. Pero hindi naman umabot ng 1 hour. Natanggap ko kaagad yung loan, mga guys. Buo po siya. Buo po yung pumasok na loan sa aking GCash. Bakit yung iba may kaltas? Depende po kasi yan sa individual credit assessment. Example, nakita ni system na medyo high risk ka or medyo baguhan ka. Possibly na because medyo high risk ka, meron siyang ikakaltas.
Like I said, depende po yan sa individual credit assessment. Pero sa akin po is buo ko siya natatanggap and karamihan din is buo siyang natatanggap. Yun nga lang, mataas yung interest niya. Buo po siyang natatanggap. Depende yan sa individual credit assessment niya sa inyo. Nada-download po siya sa Google Play Store and sa iOS. At pagkatapos mong i-download yung app, hihingi po siya ng iba't ibang permissions. Your phone and device, your camera, your data storage, your battery capacity, and Wi-Fi. So, I think it's standard sa iba sa mga loan apps. And by the way guys, this video is not sponsored. Hindi po ako binayaran ni Peso Loan para gawin yung video na to. Yung sa akin lang po kasi, nag-educate po tayo, nabibigay po ako ng perspective regarding different online loan platforms because dapat aware tayo kung ano-ano tong mga loan apps na inuutangan natin. Magpapa-OTP siya at magpapaset po siya ng password. So ayun, kahit na sinabi niyang 100,000 pesos daw yung maaari mong i-loan, pero kung baguhan ka, expect ka magsisimula ka sa mababang amount. Wala po ako sa 5,000 which thankfully, buo ko naman siyang natanggap and you can check that story in this video. Yung link na sa baba, link ng video. So, hingi po siya ng personal information. For example, yung level of education, marital status, residential address, and additional info to get high amount pero optional lang to. So, hingi din siya ng source of income. No? Siyempre, pag sinabi mong company employee ka, hingi po siya ng other details pertaining to your being an employed individual. And humingi po siya ng 3 emergency contacts and humingi siya ng ID. So, pipicturean mo yung ID. Yung binigay ko is my SSS at ilalagay mo po yung number. And by the way guys, yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to, kabilang na dun UMID guys, SSS, driver's license, PRC, passport, pag-ibig, GSIS, national ID. So ayun, yun po yung mga IDs na tinatanggap sa loan app na to. Again, hindi ko po siya pinopromote, neutral po tayo dito kasi ginamit ko siya. Ito yung experience ko, pero nasa inyo yan kung utangan nyo to o hindi. Yung importante is, alam nyo kung ano yung interest niya, kung talaga bang buo siya natatanggap. So, I'm sorry sa mga may advance na kinakaltas. Depende po yan sa assessment ni system. But take note that submitting entity po siya. So, in kaso, magka-problema kayo sa payment, expect po kayo na lalabas po to sa credit history. So, kailangan po inaalagaan natin yung ating credit history dahil dito po kasi nakasalalay kung maa-approve tayo sa isang loan app or hindi. At hindi naman sinasabi na dead end na yan kapag na-report na hindi kayo nakabayad. It will take time bago ma-repair yung ating credit history. So dito sa loan app na to, pwedeng e-wallet, pwede ring bank. And kung approve ka, minutes lang. Malalaman mo yan kung approve ka o hindi. At minutes lang matatanggap mo yung pera. And the good news is that hindi naman siya humihingi ng Facebook. You can check an old video. Ito po, or this one. Andun po yung step by step. But I think everything you need to know about this loan. So, pero kung may nakalimutan ako, then just let me know in the comment section. Kung may gusto kayong idagdag, let me know in the comment section as well. And I guess that's about it. So, again, kung hindi pa kayo subscribe kayo sa channel ko. At kung kayo yung naghahanap ng mga alternatives, you can check the Legit Ola playlist by Ate Red. Kasi baka andun yung online loan platform na para sa inyo. That's all for today's video. I'll see you on my next vlog.